Sabi nga nila, pag may baby, mas maraming blessing. At bilang bagong ama, parang ang dami mong blessings, Ed. Yeah, I think, yun yung gift ng family and also wife and loving wife and also anak. Parang mas lumalaki yung responsibility mo, so alam ni universe and ni God kung ano yung dapat na nasa iyo. So, kailangan na adjustment Oo, with 4 hours of sleep. with 4 hours of sleep. Oo, ano, taping? Ano mas mahirap, taping o mag-alaga ng bata? Parang mas mahirap yung... Ang Iba, di hirap, ba? mahirap, Sobrang mahirap, hirap. mahirap. New Mahirap parent. pumili. Pero parehas merong gift. And na-enjoy ko naman siya. Ano yung parang mind-blowing sa'yo and eye-opening nung nakita mong inaalagaan na ng asawa mo yung anak mo? Ano, yung sobrang amazing lang kung paano tayo nag-a-adjust to someone or something na we really care. Parang ganon, na parang ini-stretch talaga natin yung sarili natin if we really care about something or someone. And dun mo makikita yung resilience and dun mo mas nade-develop pa yung love and mas maiintindihan mo na yung love hindi lang siya talaga surface. Nandyan talaga yung sacrifices and also yung adjustment. Sobrang halaga. Grabe. Grabe yan, di ba? But we gotta do what we gotta do. And Gotta do what we it gotta comes do. from the heart. Yes Yeah. naman. And yun nga, huwag kalimutang ma-enjoy. Oo, dahil sobrang bilis lang yan. Pero minsan ba, kunwari, di ba, itong microdrama mo, medyo absurdity itong storyline, di ba? Nakikita mo ba, like, how evil people can get as well and how they could do that? How could they could manage that with kids in the equation? Yeah, I think dun na papasok talaga yung kung ano yung naging upbringing mo. I think yun yung very important. Like, kung yung upbringing mo ba ay makakatulong siya na hindi ka lang maging selfish or depende rin minsan dahil nga yung circumstances ng gaano ba kahalaga yung need mo. Pero ang pinakamalaga pa rin at the end of the day ay may matutulungan ba at magmamatter ba yung mga gagawin mo kahit na pwedeng may mag-suffer na ibang tao. Yeah. Kaya upbringing talaga very important. Grabe. And doing the microdrama, no? Like, do you see yourself na parang enjoying this format? Oo naman. Sobrang, yun nga parang nasabi ko na rin before, first time kong ginawa microdrama. Parang meron kang set of skills na kailangang hugutin from the years of training din. Siyempre yung theater, TV and film. Magagamit mo siya lahat eh. Kasi nga, yung 2 to 3 minute lang per episode, kailangan mabilis yung pick up mo and yung pag-arc mo ng character mo from years of training, kailangan magamit mo siya So, talaga. buti na lang ikaw, pumayag ka agad na bumida sa isang microdrama. Yeah, kasi we never stop learning. So, yung bagay na natutunan mo, maganda na nare-refresh mo rin siya from time to time. And sometimes, medyo pwedeng maging maging nakakaumay din pag paulit-ulit yung gagawin mo. Kaya as an artist, ang sarap nung lagi may bagong nakahain para ma-enhance pa yung mga skill sets. And you're also doing Cinemalaya. Anong movie to? Kay Direk Sari Dalena, Cinemartyrs, yung title niya. Wow. And ano yung storyline from the title? Ang storyline niya ay during the early 2000s, merong ginawa na docu si Direk Sari Dalena about the Madjaho massacre. I don't think if yun yung tamang term niya. Ito yung unwritten and maybe erased history ng American occupation before, yung massacre na nangyari sa Mindanao. And yung may ginawa siyang na docu about it. Merong parang eerie or something really spiritual about the place na talagang hindi nag-work yung mga technicals. So, parang kailangan talaga nilang mag-pay ng respect kasi nga syempre maraming mga souls yung maraming nag-alay ng buhay dun sa place na yun. Kaya very personal kay Direk Sari na ginawa niya ng kinda film within the film. Oh, wow. Type of of film. Cinemartyrs because? Cinemartyrs I think hindi ko lang alam from what I understood while filming it. Yung mga yung martyrdom ng mga tao doon.
during that incident. Wow. And hindi natatapos sa lahat dahil may MMFF ka rin. Oo. Hindi ko pa alam kung ano kung pwede ko na sabihin, pero I hope, alam ko. Oo, meron. Wow. And paano mo babalansin yung oras mo? Kasi parang sunod. I think it's really a matter of making it a system and working around my career, around my family. So parang gano'n. Oh, wow. Or maybe the other way around. But this is the life you really visualized, right? Like you wanted to be like a very busy actor. Oo naman. Pinangarap ko siya 2010 or 11. Tapos nasimulan ko siya noong 13. At 2025 na slowly reaping fruits of labor. Pero, yun nga I think that's a true test of character and also dream. Pag nandyan na at sunod-sunod na siya and then may personal pa and family pa, so paano mo i-juggle siya lahat? I love it. And we'll see you this Around. December around. And Ba, also watch ICU. Oo, ICU microdrama, October Cinemalaya, December MMFF. Yeah. Thanks. At saka may series ka, di ba? Wala ba? Hindi ko alam kung kailan matutuloy actually. Hindi ko pa alam. Parang na-pitch na nabanggit na sa akin ng MKA last summer. Pero parang fina-fine-tune pa nila yung yung script. Alright. Thank you. Kulang tayo ng sino kasama mo sa series?